regalo ko, 513. Noong dumalaw ako sa Fabella Hospital, ang pinakabatang ina na nakilala ko, 14 na taong gulang. Kamusta yung panganganak mo? Okay lang po. Ano, hindi ka ba natakot? Natakot din po. Napi-feel mo ba na nanay ka na? So, paano yan? Hindi ka naman magtatambay, hindi ka Yun na na po, maglalakwatsa. Baby na ang priority. Pamilya, yun na po. Handa ka na doon? Opo. Sa katabing kama, nakilala ko naman ang isa pang 15 anyos na ina. May pinagsisisihan ka ba sa maagang pagbubuntis? Bakit po? Dati. Ano yun? Ano yung naiisip mo? Ano sa amin, hindi ako mabutis nag-aaral po. Oo. Sarap pa buhay. Anong grade ka huminto? Grade 8 po. Ang Commission on Population ang isa sa ahensya ng gobyerno na tumututok sa pagpapababa ng bilang ng mga kabataang nabubuntis. Internationally, ang mas appropriate na name is adolescent pregnancy. Kasi ang teen pregnancy, you would actually define it from 13 to 19. So, mamimiss out mo yung very young adolescents, yung 10 to 11 and 12. But yung nanganganak na 10 years old, ibig sabihin, when she was 9 years old, she started sexual activity. So, that means may mga kababaihan na nagsisimula ng magregla at 9 years old. Kakambal nito ang usapin ng maagang pagkamulat sa sex ng mga kabataan. 1 out of 3 young people now, male or female, ay nagkakaroon na ng premarital sex. So sabihin na natin 31% yung males na kalalakihan na nag-premarital sex. Sa kababaihan, mga 29 or 30%. So it's now, wala nang gender differentiation ang pag-engage in premarital sex. Isa sa tinitingnan dahilan ang social media at iba pang adult website sa internet. Mga 80 plus, 90% ng mga na-interview may cellphone, may access sa internet. So very much may impact ang social media rito. For example, ang pag-iinom among young people, ang paninigarilyo, ang paggamit ng droga, lahat ito mga precursor to premarital sex. Si Ann, 15 taong gulang na ina, diretso sa bahay ng kanyang mga magulang pag-uwi mula sa ospital. Nakahanda na ang tutulugan nila mag-ina. Ito ay kahit masakit pa rin sa kalooban ng kanyang nanay ang maagang pagbubuntis ni Ann. Saka alam ko naman din po na may boyfriend kasi nga hindi mo naman mapipigilan. Baka lang lalong pag hindi ko pinayagan. Kaya nga lang po, sa trabaho kasi namin mag-asawa, kaya hindi naman din namin nababantayan ng 24 hours. Bagamat plano ni Ann at ng kanyang nobyo na magsama na bilang mag-asawa, desidido pa rin ang kanyang ina na sustentuhan ang pag-aaral ni Ann. Ito na yung parang kinakatakutan ko. Yung nangyari na nabuntis. Kaya lang sinabi ko po sa kanya na wala namang problema dun sa baby, pero gusto ko sa kanya, idiretso niya yung pag-aaral niya. Mapalad na maituturing si Ann dahil hindi lahat ng batang ina ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sa maraming areas dito sa Metro Manila, lalo na sa mga urban poor areas, madalas kaming makaka-enkwentro ng ganon. Teenage mother ang magulang, ganon din yung kanyang mga nagiging anak. So, hindi sila umaangat sa kahirapan. So, ang tawag dyan, intergenerational poverty. May epekto raw ito sa ekonomiya. Around 33 billion ang nawawala from teenage pregnancy. Yung future ng mga pamilya natin, future ng mga
ng kababaihan sa Pilipinas starts when they are young girls. If we give up on young girls, we are giving up a lot, no? Dahil abala ang mga magulang sa paghahanap buhay para sa pamilya, madalas sa mga kapwa bata o kaya ay sa internet, nakakakuha ng impormasyon ang mga bata. Sa Batasan National High School, Why do we have to be aware of teenage pregnancy? naobserbahan namin ang bukas na talakayan ng isang guro at kanyang mga estudyante sa grade 8. Why do we have to study teenage pregnancy? Yes, Ira. Again? You should be in school. Diba? Nag-aaral ng maayos. But, why is there Sa ilalim ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, dapat sa grade 5 pa lang may comprehensive sexuality education na ang mga bata. Ito yung panahong 10 o 11 years old ang mga estudyante. Ang mga babae nagsisimula namang magkaregla ng ganitong edad. It was only last July 13 when the Department of Education came up with its policy on comprehensive sexuality education. And now, Secretary Briones has included comprehensive sexuality education in the K-12 curriculum. Si Andrea, 7 buwang buntis, hindi raw natutunan sa eskwelahan ang pag-iingat sa sarili. Alam mo ba yung condom? Opo. Alam mo yung mga pills? Yung mga iniinom Para ng hindi babae mabuntis. para hindi mabuntis? Opo, alam ko kayo. Bago ka pa mabuntis, alam mo na yan. Sino nagturo sa'yo? Wala po. Sinabi lang po sa akin ng mga kaibigan ko yun. Ba't di kayo gumamit? Ewan ko po dun sa lalaki. Ano yung para sa'yo? Siya dapat ang nagkusa, ganon? Opo. Sabi niya po kasi gusto niya ng baby. Sa isang health center sa Payatas, 2 batang ina ang nadatnan naming nagpapacheck up. Kayo muna dalawa. Matimbang na kayo. May punta ka na doon, hindi ko pabibigyan na ha. Kapag nakapanganak na sila, dito rin sila pwedeng makakuha ng contraceptives para hindi muna masundan ang kanilang baby. May mga contraceptives po kang available. So, mayroon po kaming injectable. Ito po yan. Tapos, may pills po, may condom. Ito po yung cycle beads. Ito yung sa mga regular ang cycle po. Tapos, meron din po tayong IUD. Ito po yung IUD. Ito yung pang matagalan po. Hanggang 10 years po siya. 10 to 12 years po siya. Sa ilalim ng RH law, yung mga menor de edad na hindi pa nagbubuntis, kailangan may pahintulot ng magulang. Nakikita namin ngayon, ang pinakamababa ang access to family planning ay yung 15 to 24. Kasama na yung 15 to 19. So kung sino pa ang under threat dito sa age of consent na to, sila pa ang walang access sa family planning. Pero sa rape law sa ating bansa, sa edad na 12 years old, pwedeng pumayag makipagtalik ang isang bata at hindi na ito maituturing na rape. Ibig sabihin, yung pakikipagtalik sa 11 years old pababa lang ang otomatikong maituturing na rape. Kaya nga, may mga panukalang amyendahan ng batas para itaas ang tinatawag na age of consent at mapanagot ang sinumang magsasamantala sa kanilang kamusmusan. Higa ka na. Pangalan mo, Iha? Ang ganitong mga usapin, malayo sa isip ni Andrea. Nang sinamahan namin siya sa kanyang pinakaunang ultrasound. So, ito po yung... Kasama rin ang kanyang nobyong si Lito. So, ito siya. Sabik na si Andrea ang malaman kung ano ang kasarian ng kanyang baby. Nandito sa baba. Tsaka na siguro niya iisipin kung paano niya mapapalaki ng maayos ang kanyang magiging anak. Ito pala, pakita ko yung ano niya. So,
So, ito naman yung mga paa niya. 2 buwan na lang magsisilang na si Andrea. Nakapwesto siya, hindi siya suhe. At sa kabila ng kanyang mahirap na buhay, maayos naman ang resulta ng kanyang ultrasound. So, ito po yung gender. Lalaki po siya. Okay? Anong reaction mo nung marinig mo na magkakaroon kayo ng baby boy? Masaya po. Masaya. Tuwa. Madilim na nang makauwi si Andrea sa kanilang lugar. Diretso siya sa isang sidecar na nakaparada sa isang eskinita. Umaambon noon. Maputik ang paligid. Dahil walang bahay ang magnobyo, dito sila matutulog. Hindi kayang itago ng gabi ang kahirapang magiging mundo ng kanyang isisilang. Kung ano lang siya pagtitirahin sa bahay namin, sa mama ko. Papatulong na ako kay mama. Parang hindi ka pa kaya mag-alaga ng baby, hindi pa ako sanay. Parang di gaganda buhay niya dito. Magandang gabi po. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.